kanyang problema. Na-click na naman yung ating video yung gagawin po ngayon. Ito yung version 1 na 150. Okay, kung mapapansin nyo, tanggal ko na yung kanyang upuan dahil may ipaparinig ako sa inyo para ma-explain ko rin kung ano yung problema nito. Okay, start muna natin. Yan yung kanyang problema, ang lakas ng kalansing. Tapos ang lakas din ng usok. Punta tayo sa may tambucho. Yan, ito tayo sa may part ng tambucho. Tapos i-accelerate ko. Yan, lakas ng usok. Tapos ang lakas din ng ingay, yung lagitig. Iyot na natin yung makina. Bali, ang gagawin natin dito mga sir, pagka ganito yung problema ng motor nyo, huwag nyo kaagad ipapabiyak yung makina. Kasi ang problema lang nito mga sir, yung rocker arm maluwag na. Tapos yung mausok, i-check natin yung kanyang piston saka yung cylinder head block. I-check natin yan kasi ang sabi nung may-ari kasi nito, natuyuan daw sa langis. Taga Antipolo pa yung may-ari nito, dumayo dito sa San Juan. Yan, kaya magtatapo-burol tayo rito. Hindi ko na po ito pag-iiwalayin kasi kaya naman tong dukutin. Kasi pagka pinag-iwalay pa natin yung makina sa yung chassis, marami pang tatanggalin. Kaya gagawin ko rito, dudukutin ko lang to. Tatanggalin natin yung mga tambucho, mga water pump, lahat ng mga sensor, pati yung throttle body, tatanggalin natin yan. Tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung talagang actual na sira nito. Bago natin matanggal yung cylinder head, tatanggalin muna natin yung mga nakasagabal kapag tatanggal tayo ng cylinder head saka yung cylinder head block. Tatanggalin muna natin yung tambucho nya saka yung throttle body saka yung cover. Tatanggalin ko muna yung cover, tapos papakita ko sa inyo yung problema nito. Yan, natanggal na yung muffler nya, tapos yung throttle body naman yung tatanggalin natin. Ayan mga sir, natanggalan natin yung cylinder head cover. Tapos kung makikita niyo yung exhaust na rocker arm, yan, sobrang luwag. Ito po yung nagpapaingay dyan, kaya lakas ng lagitik ng makina. Yan, kahit ito rin sa isa sa mga masisira kapag napabayaan natin yung pag change oil, pagka napabayaan natin sa langis. Isa ito sa mga nasisira. Yan, magpapalit tayo dyan, dalawa, intake saka yung exhaust, magpapalit tayo dyan. Tapos tatanggalin natin to. Yan, tatanggalin natin yung mga water pump saka yung mga sensor dito para mapaghiwalay natin. Tapos papakita ko ulit sa inyo kung paano ko ulit siya paghiwalayin nang hindi na binabaklas tong chassis sa makina. Dito mga sir, tandaan nyo lagi dito, ingatan nyo dito kasi nababali yun nandito. Para hindi mabali, i-leash nyo yung clip ng push, igitna nyo.
Saka susunod natin yung sa gilid, 10mm yung size dito. Pagka once na natanggal na natin yung stud na apat, tapos tornilyo dito sa may gilid, 10mm yung size, pwede na natin itong paghiwalayin. Basta i-double check nyo yung mga sensor kung may nakakunik pa. Ito, i-check nyo yan. Natanggalan natin. Ito yung may problema. Yan, makikita nyo naman yung roller nya. Yung roller nya talagang nagastado na, napudpud na, saka nag-stack up na. Ito. Sunod naman natin yung block saka yung piston.
Sunod naman natin tatanggalin yung piston. Check natin yung piston ring nya doon sa mismong liner. Susukatin natin kung palitin na ba. O kaya basta makikita natin mamaya. Magbabasyan tayo sa gut planet ng ring. Kaya tatanggalin ko muna to. Pag magtatanggal kayo ng piston pin lock, lagyan nyo ng basahan dito para hindi kayo mag-overroll ng wala sa oras. Kasi minsan pagka nagtanggal kayo nito, hindi nyo tinakpan dito at nagkamali tayo ng pagkakatanggal ng pin lock, pag pumasok doon sa loob, mahihirapan tayo magkuha ng lock. Kaya mas maganda na yung sigurado para iwas tayo sa maraming gagawin. Ito yung lock nya. Wala naman tama yung piston nya. Susukat muna natin yung ring. Tapos ang papalitan natin dito yung piston ring, saka yung valve seal, saka yung rocker arm, saka yung gasket. Pero nakadepende pa rin sa may-ari nito kung gusto niyang magpalit ng piston, saka yung ring, saka yung block. Nasa kanya na yun kung gusto niya magpalit. I-check muna natin to. Ito na yung tinanggal natin sa cylinder head saka yung block. I-check natin yung ring niya. Tatanggalin muna natin. Parang maluwag na rin talaga. Yung yung kanyang block, wala namang kayod, wala naman din siyang tama. Umuusok lang dahil sa natuyanan lang is, tapos yung valve seal niya sira na rin. Lubog muna natin to. Kaya pagka mag-check kayo ng ring, gamitin nyo yung piston para maganda yung lapat nya. O di kahit tanggalin nyo itong pinakailalim na ring, yung wiper ring, tanggalin nyo muna to. Tapos ipapasok natin to para pantay yung lapat ng ating piston ring. Kapag masikip pa yung gatla nung ring natin dito, ibig sabihin okay pa yan. Pagka maluwag na, mapapansin maluwag na, ibig sabihin yan kailangan natin magpalit kasi maluwag na yung ating ring dito at talagang maluwag na. Obligado magpapalit na tayo ng piston ring. Ang papalitan lang natin dito mga sir, dahil wala namang kayod yung cylinder head block nya, yung piston ring lang at saka yung may problema sa rocker arm, yun lang yung ating papalitan dito kasi natuyuan siya ng langis. Ang una kasi nasisira dito itong rocker arm saka yung valve seal. Yung sa yung sa block, hindi yan basta-basta nasisira dahil kahit pa paano naliligo pa rin ng langis yan. Kundi kaya may langis pa rin na nag-a-apply dyan, kaya hindi siya basta-basta nasisira. Kasi makikita nyo naman din yung block nya, wala namang kalmot, wala siyang kalmot ng parang overhead, ganyan. Wala naman siyang problema, makinis pa.
Kaya papalitan lang natin dito yung ring. May pressure rin kasi ito pagka nagpalit tayo. Pero nakadepende pa rin sa may-ari kung gusto niya magpalit. At sasabihin ko naman sa kanya na okay pa yung block niya. At ang papalitan lang natin yung piston ring saka yung valve seal saka yung rocker arm na dalawa. Pero yung valve niya okay pa yan. I-grinding compound lang natin to para hindi siya singaw. Yan, basang-basa yung sa may valve. Kaya nagkakaroon siya ng usok dahil dumadaan dun sa mismong sa valve seal. Yan, tatanggalin ko muna yung rocker para maipakita ko rin sa inyo kung bakit tayo magpapalit niyan. Tutulak natin yung pin papalabas para matanggal natin yung rocker arm. Yung intake niya okay pa naman, wala pa naman siyang kamot. Pero yung exhaust na rocker arm, ang laki oh. Yan, ang laki oh. Tapos may tabas na. Yan, ito yung dahilan kaya ang lakas ng kalampag o yung lagitik dahil dito. Yan, pagka pinatagal nyo to, sisirain naman nyo yung itong valvula pagka pinatagal natin. Kaya napaka importante pa rin na lagi po tayong nagpapalit ng langis. Ito yung papalitan natin. Tapos i-check din natin yung camshaft nya kung may tama rin. Pagka wala naman tama, hindi na natin papalitan. Yan, dito naman okay naman, wala naman siyang problema. Kung hindi lang sana ito mausok, kahit na yung cover lang yung tatanggalin nyo dyan, pwede na kayo magpalit ng rocker arm kahit hindi na ito kalasin. Binuksan ko to dahil mausok. At saka mag-check din tayo kasi ng piston ring saka itong valvula. Magpapalit tayo ng valve seal, dalawa. Okay, bali, papabili muna tayo ng parts dahil wala tayong available na stock na parts ngayon ng Click.